Gusto niyo bang malaman ang sekreto ng matibay at hindi natitinag na kamatis kahit malakas ang hangin? Tara, tutukan niyo hanggang dulo ang video kong ito. Pwede bang mapatibay ang mga puno ng kamatis? Ang sagot ay oo. So anong gagawin natin para mapatibay ang mga puno ng kamatis? So ituturo ko sa inyo ang simpleng sikreto na ito. Disclaimer nga pala, hindi po pala ako expert, pero ang itinuturo ko sa inyo ay based sa aking natutunan sa mga ina-apply ko sa aking tanim. Tara at turuan ko kayo kung paano natin mapatibay ang puno ng isang kamatis. So ayan, 'di ba? Napakatibay niya oh. Napakatibay ng roots nito oh. Pag hindi ko nilagyan ng organic na fertilizer to, siguro kung ano nang itsura nito, magiging ganito na siya. O, tingnan niyo, meron akong nilagay na mulch na malunggay, yung dahon ng malunggay, tinapings ko lang siya. O yan, may mga toppings siya no. Tsaka nilagyan ko siya ng crushed eggshells, yung binilad ko, at saka kinrush ko siya, binlender ko siya para madali. Tsaka yung banana para sa potassium, para sa matibay na roots, at saka para sa maraming bunga. At saka ini-sprayhan ko din to ng organic fertilizer. Puro organic yung ginagamit ko dito. Hindi ako gumagamit ng synthetic na fertilizer at chemicals. Yung ini-spray ko dito organic din. Yung merong ano siya, baking soda, merong mantika na dinidilute ko, at dishwashing paste. Next time, ituturo ko sa inyo ang natural na paraan ng paggawa ng pesticide ng ganito. Iba-vlog ko ito next time, so kaya abangan nyo. So yun lang naman kasimple ang mga ginagawa kong natural na paraan. So next time, ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang mga organic pesticide at saka organic fertilizer. Iko-content ko yan next vlog. Pwede nyo rin yung banana, ilagay nyo na lang direct dito sa ano niya. Kahit hindi nyo na ibilad, ilagay nyo na lang direct dito. Basta tabunan nyo lang kasi aamagin yan ng mga langaw. Ito wala talaga tong fertilizer ginagamit, kaya makikita mo talaga yung resulta kung anong itsura ng may fertilizer at saka wala. So sa akin naman organic, kaya safe na safe. Yung iba dyan hindi mo rin alam, sa palengke gamitan nila yan naman synthetic fertilizer, synthetic pesticide. So ayan, hindi natin alam kung bumibili tayo sa palengke, pero kung anong ginagamit nila ng mga pesticides. Kasi yung nakapaka-sensitive nito kasing tomato eh. So ito guys, tingnan nyo, tuwid na tuwid tingnan nyo, wala man lang kahiga-higa, napaka-stable ng kanyang ugat. Pero pag hindi po siya in-applyan ng fertilizer, tingnan nyo yung mangyayari. May bunga nga siya, pero nakahiga naman, nakadapa, kasi hindi stable yung ugat niya. Unlike dun sa may mga fertilizer na ginagamitan ko ng mga organic fertilizer, napakatibay ng ugat niya. Lalo yung itlog, yung crushed eggshells, pag ginagamit mo yun, kasi pampatibay ng roots yun. Tagtataglay ang itlog ng calcium na maganda at essential sa pag-build ng strong cell wall sa ating mga halaman. Pag may calcium deficiency ang ating mga tanim, magkukos ng maraming problema yun. Tulad ng pagpigil sa paglaki or pagkabansot ng halaman, tsaka pagkasunog ng dulo ng halaman, at pagkabulok sa ilalim na bahagi ng bunga ng mga kamatis, or ang pagkapangingitim sa ilalim na bahagi ng kamatis. Hanggang dito na lamang ang aking video.
So sana may natutunan kayo sa ibinahagi kong video. So sa hindi pa pala nakapag-subscribe, pa-subscribe na po at paki-hit na rin po ng notification bell para laging updated sa aking video. Bye-bye! Jesus Christ bless us all!